Walang sino man ang nagsabi sa iyo na ang gitnang uri ng mga Tsino ay tahimik na nagdadala ng pag-asa ng kanilang buong buhay patungo sa Pilipinas. Ako si Li Jianhao, isang real estate broker mula sa Shanghai na may 30 taong karanasan at ngayong gabi, nakaupo ako sa loob ng MRT habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila na kumukutitap sa ibabaw ng lawa at mga tulay. Parang isang pusong nagsisimulang tumibok muli. Noong una, hindi ako naniwala na ang bansang ito ay may maibibigay na higit pa sa mababang antas ng pamumuhay. Ngunit nang makita ko ang mga pamilyang Tsino na hila-hila ang kanilang malalaking maleta sa estasyon ng BGC, nang marinig ko ang tawanan ng mga bata sa loob ng tren habang ang kanilang mga magulang ay nag-uusap tungkol sa mga bilinggual na paaralan, mga international hospital na madaling mapuntahan, at isang komunidad na handang mag-abot ng tulong bago pa man itanong ang iyong pangalan, nagsimula akong maunawaan. Ang lugar na ito ay hindi isang takbuhan mula sa pagod. Ito ay isang entablado upang magsimulang muli ng may buong dangal sa isang lungsod kung saan ang mga tao ay nagbabayad gamit ang QR codes at bumabati ng may kabutihang loob, isang lugar kung saan ang ideya ay mas mahalaga kaysa sa edad at ang pagiging mahinahon ay mas malakas kaysa sa maingay na mga salita. Bumaba ako sa platform kasunod ng tawag ng aking puso, huminga ng malalim sa hangin ng gabi at sinabi sa aking sarili na kailangan kong masaksihan ito ng personal at ikwento ang istoryang ito ng patas. Ang Pilipinas ay hindi lamang mas mura, mas mainit din ang pagtanggap nito at binibigyan kami ng pagkakataon na maging mas mabuting bersyon ng ating sarili. Ako si Li Jianhao, isang tagabenta ng bahay na itinuturing ang propesyong ito bilang aking dignidad at hindi lamang isang name tag sa harap ng opisina. Lumaki ako kasama ang aking ama na nagturo sa akin na kapag nagdadala ka ng isang tao sa isang bagong tahanan, dapat mo silang dalhin kasama ang buong pag-asa. Sa 30 taon ko sa Shanghai, nasaksihan ko ang napakaraming alon ng merkado, ngunit ang alon na ito ay kakaiba. Ang mga tawag mula sa Beijing, Guangzhou at Shenzhen ay patuloy na pumapasok, nagtatanong tungkol sa Makati, BGC, Cebu at Davao. Nagtatanong sila tungkol sa mga bilinggual na paaralan, international hospital at mga komunidad na ligtas para sa mga nakatatanda. Ang mga boses sa kabilang linya ay karamihan ay mula sa mga pamilyang nasa edad 40 hanggang 50. Ang kanilang mga tinig ay hindi puno ng pananabik, kundi malalim, seryoso, tulad ng mga taong matagal nang nag-isip. Itinala ko ang bawat tanong sa isang maliit na kwaderno. Magkano ang upa sa isang apartment sa BGC? Maaari bang sumali ang mga bata sa mga programang bilinggual? Paano magparehistro ng health insurance para sa mga dayuhan? Anong mga dokumento ang kailangang ihanda para sa long-term visa? Habang isinusulat ko, lalo kong napagtanto na ang mga taong ito ay hindi naghahanap ng mas murang lungsod. Naghahanap sila ng espasyo kung saan ang buhay ay maaaring magsimulang muli ng buo at may dangal. At ang dalawang salitang Pilipinas ay lumitaw bilang isang sikretong keyword na ginagamit nila sa pakikipag-usap sa loob ng kanilang mga malalapit na kaibigan. Isang hapon, matapos mag-survey sa kahabaan ng riles ng tren, huminto ako sa harap ng estasyon ng Guadalupe. Ang mainit na hangin ng Maynila ay dumaan ng malumanay. Parang isang kamay na inilagay sa aking balikat na nagtulak sa akin na huminga ng mas malalim kaysa sa karaniwan. Tinanong ko muli ang aking sarili, bukod sa gastos sa pamumuhay, ano pa ang naibibigay ng Pilipinas sa panloob na mundo ng isang tao? Kung mali ang aking sagot, maraming pamilya ang maaaring maligaw ng landas. Kaya nagtakda ako ng panuntunan para sa aking sarili. Huwag maniwala sa tsismis, huwag magbenta ng mga matatamis na salita, at tingnan ang Pilipinas gamit ang mga mata ng isang panauhing puno ng paggalang, pagpapakumbaba, at kahandaang magbahagi. Itatala ko ang lahat ng pinakamakatarungan. Kinabukasan ng umaga, nakipagkita ako sa isang pamilyang Tsino na 6 na buwan nang naninirahan dito sa isang karinderya sa gilid ng kalsada sa Mandaluyong. Ang ina ay ngumiti at bahagyang yumuko para batiin ang server. Ang maliit na batang lalaki ay nagsabing, "Magandang umaga po." Bagamat medyo pautal-utal ang kanyang tono, ang kanyang mga mata ay matapang. Ikinuwento ng ama na rito, hinihikayat ng mga guro ang mga bata na magtanong at makipagdebate ng may paggalang. Ang mga group activity ay kinabibilangan ng musika, sports at community service. Ang mga bata ay hindi na kailangang mamuhay sa ilalim ng anino ng mga grado
Ang kanyang kwento ay nagpaalala sa akin ng napakaraming tawag sa telepono kung saan ang mga magulang ay nagsasabing, gusto naming makita ang aming anak na nakangiti bago pa man maging maganda ang mga numero sa kanilang report card. Sa hapon, nagpunta ako para tumingin ng isang lumang condo unit kasama ang isang lokal na broker. Ipinaliwanag niya ang mga hakbang ng napakalinaw mula sa lease contract, deposit hanggang sa proseso ng pagpaparehistro ng tirahan. Sabi niya, dito, kung susundin natin ang tamang proseso, ang lahat ay magiging madali po. Isang simpleng pangungusap, ngunit ipinakita nito sa akin ang isang praktikal na landas na maaaring tahakin ng mga dayuhan, hindi isang mase ng masalimuot na mga pamamaraan. Dumaan ako sa isang international hospital malapit sa estasyon ng tren. Ang nurse ay nakangiting yumuko at ipinakilala ang mga health check-up package para sa mga dayuhan. Hindi ako kumuha ng litrato dahil ayaw kong gamitin ang sakit ng sinuman bilang material sa marketing, ngunit itinala ko ang pakiramdam ng kaligtasan sa aking kwaderno. Ang salitang ito ay may napakalaking halaga para sa mga pamilyang nagdala ng napakaraming pangamba ng tumawid sa hangganan. Nang lumubog ang araw, naglakad-lakad ako sa paligid ng parke sa BGC. Nakita ko ang mga nakatatanda na nag-eehersisyo ng sabay-sabay. Ang mga kabataan na tumatakbo ng mabilis na may kasamang mahinang tawanan. May isang matandang lalaking Tsino na huminto para itali ang kanyang sapatos. Tumingala siya at tinanong ako sa Mandarin, dito ba? Tatanggapin nila tayo? Huminto ako, nag-isip ng wala pang isang segundo at sumagot, kung tatanggapin natin sila ng una sa pamamagitan ng paggalang at kabutihang loob, ang pintuan ay palaging nakabukas para sa atin. Nang gabing iyon, binigyan ko ng diin ang linyang isinulat ko sa aking kwaderno. Ang tungkulin ng isang taong nasa real estate ay hindi ang magdala ng isang tao sa isang magandang gusali, kundi ang dalhin sila sa isang mas makataong buhay. Kung nais mong magsimulang muli, ang bansang ito ay may iisang wikang tinatawag na kabutihan at ikukwento ko ang istoryang ito nang hindi isinasakripisyo ang katotohanan upang ang bawat pamilya ay makagawa ng desisyon batay sa matatag na pundasyon ng puso at impormasyon. Ang umaga, nang magpasya akong maging seryoso sa Maynila, ang langit sa airport ng Ninoy Aquino ay mas malinaw kaysa sa pag-aalinlangan sa aking puso. Tahimik akong pumila sa counter ng mga SIM card. Ang empleyado ay ngumiti at bahagyang yumuko. Magandang umaga po. Ang kanyang boses ay napakalambot, kaya ang kalahati ng tensyon sa aking balikat ay naglaho. Nagtanong lang siya ng ilang simpleng bagay para maunawaan ang aking pangangailangan at natapos ang pag-install ng internet. Nag-alok ako ng maliit na tip, ngunit marahan siyang umiling. Hindi na po, masaya po akong makatulong. Ang salitang masaya ay napakasimple, ngunit sa aking pandinig, ito ay isang paanyaya na magtiwala sa mga tao sa lungsod na ito bago sila husgahan. Hinila ko ang aking maleta at sumakay patungo sa pinakamalapit na istasyon ng MRT. Pinagmamasdan ang mga tanawin ng lungsod na dumadaan sa bintana. Naramdaman ko na parang lilipat na ang aking buhay sa isang bagong yugto. Ang mga pasahero sa paligid ay tahimik at magalang. Dalawang pamilyang Tsino ang nakaupo sa dulo ng bagon. Ang isang batang lalaki ay yakap ang kanyang maliit na teddy bear at ang isang nasa katanghaliang gulang na babae ay nakayuko, binabasa ang listahan ng mga kailangang gamit na nakasulat sa wikang Tsino. Ang kanilang mga mukha ay hindi interesado sa mapa ng turista, kundi mas interesado sa tanong na, bukas, saan tayo titira? Ang tingin na iyon, nakita ko na rin sa Shanghai noong ang isang tao ay tunay na nagpasyang lumipat ng bahay. Pagbaba ko sa estasyon ng BGC, bumili ako ng beep card at nilagyan ng sapat na load para sa unang linggo. Nagpasya akong gagamit lang ng pampublikong sasakyan upang maunawaan ang lungsod na ito sa ritmo ng isang ordinaryong tao. Sa labas ng estasyon, isang matandang driver ang nag-angat ng kanyang sombrero para bumati. Nakita niya akong tumingin at ngumiti siya. Welcome sa inyo. Matagal ka bang mananatili? Ngumiti ako ng bahagya. Kung tama ang impormasyong sinaliksik ko, mananatili ako ng matagal upang ikwento ang pinakamakatotohanang istorya. Tumango siya na parang mas marami siyang naiintindihan kaysa sa kanyang narinig. Ang aking tuluyan sa unang gabi ay isang maliit na homestay sa Makati. Ang silid ay malinis at amoy lemongrass. Ibinaba ko ang aking mga gamit, binuksan ang kwaderno at sistematikong isinulat ang plano para sa 7 araw na misyon. 1.
Suriin ang mga apartment na paupahan sa tatlong price range sa kahabaan ng riles ng MRT na nakatuon sa BGC at Makati. 2. Makipag-usap sa admin ng building para tingnan ang aktwal na proseso ng dokumento. 2. Bisitahin ang 2 bilingual school at isang international school. Makipag-usap sa mga guidance counselor tungkol sa integrasyon ng mga batang dayuhan. Magpunta sa mga international hospital at clinic para malaman ang proseso ng appointment, gastos, at mga health check-up package. 9. Sumakay sa Pasig River Ferry para madama ang tibok ng buhay sa Pampang at ang seguridad sa gabi. 6. Sumali sa isang Filipino-Chinese language exchange volunteer community upang makinig sa mga tunay na kwento, mga totoong paghihirap sa papeles, visa, at panimulang gastos. 7. Manggolekta ng impormasyon tungkol sa pagbabayad gamit ang QR at pagbubukas ng bank account para sa mga dayuhan sa loob ng legal na saklaw. Itatala ko ang bawat karanasan tungkol sa kabutihan dahil ang init ay hindi masusukat ng computer. Nang hapon ding iyon, sinubukan ko ang ruta ng sasakyan patungo sa Intramuros at sumakay sa ferry. Ang tubig ng Ilog Pasig na may kulay ng lupa ay sumasalamin sa sikat ng araw. Isang tindera ng merienda ang nakikipag-usap sa mga estudyante gamit ang isang malinaw na boses. Bayaran nyo na lang po gamit ang QR, madali lang. Sinubukan ko ring bumili. Ang system ay naproseso sa loob ng 2 segundo. Ang tindera ay tumango, okay na po, salamat sa inyo. Ang kanyang kilos ay hindi nagmamadali ngunit epektibo na nagpaalala sa akin ng isang pangungusap sa aking kwaderno. Ang isang mabuting lungsod ay isang lungsod na hindi ginagawang masama ang pakiramdam ng mga ordinaryong tao kapag namumuhay sila ng isang normal na buhay. Nang umihip ang hangin sa ilog, muli kong nakita ang isa pang pamilyang Tsino na nakaupo malapit doon. Ang ama ay binubuksan ang mapa ng mga kondo sa paligid ng BGC at Makati. Ang ina ay itinuturo ang schedule ng weekend para sa isang klase ng wikang Filipino. Ang kanilang anak na babae ay lumingon at ngumiti sa isang matandang Pilipina na nakaupo sa tabi niya. Ang matanda ay nagsabi lang, "Ang ganda mo naman, iha," at hinaplos ang balikat ng bata. Isang body language na walang hangganan. Itinala ko, ang mga Pilipino ay hindi nang hihimasok ngunit palaging handang magbahagi. Ito mismo ang isang malambot na balot na nagpapahintulot sa isang estranghero na makahinga ng maluwag. Nang dumilim, bumalik ako sa sentro ng Makati. Ang mainit at dilaw na ilaw ng kalsada ay tumatama sa mga mukha ng mga taong pauwi na. Tumigil ako sa isang maliit na photocopy shop para magpa-print ng ilang form na gagamitin ko sa pagtatanong sa mga eskwelahan at ospital. Ang batang empleyado ay tinulungan akong ayusin ang layout at sinabi, "Ako na po ang mag-aayos para mas madaling basahin, sir." At hindi na siya naningil ng dagdag. Tumingala ako at nakatagpo ng isang ngiti na hindi na kailangang isalin sa anumang wika. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang kaisipan sa aking ulo. Kung ang isang lungsod ay nagpaparamdam sa iyo na nais mong magpasalamat, ang lungsod na iyon ay nararapat na tawaging tahanan. Ang unang gabi ay nagtapos na may plano para sa susunod na araw. Umaga para sa apartment, hapon para sa paaralan, gabi sa clinic, at pagtatapos ng araw sa isang language exchange. Isinulat ko ang huling linya ng araw bilang isang panata sa aking propesyon. Ikukwento ko ang tungkol sa Pilipinas ng patas, hindi nagpapaganda, hindi nagbabawas ng impormasyon, pati na ang mga madaling bahagi at ang mga mahihirap. Dahil ang isang bagong tahanan ay hindi lamang mga magagandang pader, dapat itong maglaman ng katotohanan upang ang mga taong nasa loob ay makatayo ng matatag. At kung ang katotohanan sa lugar na ito ay sumasalamin sa salitang kabutihan, gagawin ko ang lahat para maramdaman ng mga nasa kabilang ibayo ng dagat ang init na iyon sa pamamagitan ng aking mga salita. Sa unang umagang pang fieldwork, nagsimula ako sa isang kondo malapit sa MRT. Ang sikat ng araw sa Maynila na tumatagos sa salamin ng labi ay nagiging mahahabang guhit. Ang empleyado sa admin ay yumuko bago itanong ang layunin ko. Sinabi ko na ako ay mula sa Shanghai at nais kong maunawaan ang buong proseso para sa isang pamilyang dayuhan. Kinuha niya ang isang folder na nasa Ingles na may kumpletong impormasyon tungkol sa deposit, lease contract, proseso ng pagpaparehistro ng tirahan, mga panuntunan sa paggamit ng amenities, ang mga contact channel para sa maintenance. Maikli, malinaw, at walang anumang bakas na ito ay nakakaabala.
Itinala ko ang sistemang tumutulong sa mga estranghero na magkaroon ng lakas ng loob sa mga unang hakbang. Malapit na ang tanghalian nang sumakay ako ng tren para makita ang aktwal na bahay sa 3 sentrong lugar, BGC, malapit sa EDSA at Alabang. Isang landlord ang nagbigay sa akin ng tsinelas na gagamitin sa loob bago pa man ako pumasok at sinabing mahina, "Tuloy po kayo sir, napakahalaga sa amin ang kalinisan." Itinuro niya ang keycard system, CCTV, at ang mail area na maayos na hinati ayon sa pangalan at numero ng unit. Walang sino man ang nagmadali sa amin na magdesisyon, ngunit lahat ay nagsisikap na sagutin ng buo ang bawat tanong ko. Ramdam ko ang paggalang sa paraang nagpaparamdam sa bisita na siya ay pinahahalagahan. Nang tanghali, dumaan ako sa isang convenience store para subukan ang totoong buhay. Pagbabayad ng bill, pagload ng beep card, at pagpapadala ng maliit na parcel ng sabay-sabay. Ang empleyado ay nag-scan ng QR code sa bawat hakbang at nagbigay ng malinaw na oras ng delivery. Wala pang 5 minuto, tapos na ang lahat. Pinanood ko ang mga taong pumipila, mga estudyante, office worker, mga nanay, isang siklo ng buhay na dumadaloy sa isang tahimik na kaayusan. Ang isang mabuting lungsod ay hindi kailangang sumigaw para ipagmalaki ang teknolohiya. Sapat na ang hindi gawing pasanin ang mga maliliit na bagay. Sa hapon pumunta ako sa isang bilingual school. Ang guidance counselor ay inanyayahan akong umupo sa isang silid na may salamin kung saan makikita ang playground. Ang mga batang Pilipino at dayuhan ay naglalaro ng magkasama nang hindi na kailangan ng interpreter. Ipinaliwanag ng guro ang curriculum, ang paghihikayat sa mga bata na magtanong, teamwork, pag-present sa harap ng klase, at ang mga art, music, at sports club bilang pang-araw-araw na aktibidad. Gusto naming ang mga bata ay magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang kanilang opinyon nang may paggalang at matutong magpahalaga sa mga nasa paligid nila, wika niya. Naalala ko ang mga magulang sa kabilang linya. Gusto naming makita ang ngiti bago ang mga numero. Ang lugar na ito ay tila may espasyo para lumago ang ngiti na iyon. Sa gabi, dumiretso ako sa International Clinic ng isang pribadong ospital malapit sa istasyon. Ang staff ay tumanggap sa akin ng isang yuko na sinundan ng malinaw na Ingles. Itinuro niya sa akin ang schedule ng doktor, ang online appointment system, ang tinantiang gastos at ang mga health package para sa mga long-term resident. Kung mayroon kayong insurance, matutulungan namin kayong makipag-ugnayan, sabi niya. Ang kalmado niyang boses ay ginawang simpleng hakbang ang mga mahihirap na gawain. Hindi ako humiling ng anumang diskwento, ngunit nakakuha ako ng kumpletong tiwala. Nang dumilim, sumakay ulit ako ng ferry sa Pasig River. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng pagkain mula sa mga kainan sa Pampang. Ang mga nagtitinda ng prutas ay nag-aalok ng katamtaman, hindi humihila, hindi namimilit. Ang mga pasahero ay automatikong tumatayo ng may distansya sa isa't isa. Nakita ko ang isang batang lalaking Chino na mahigpit na nakahawak sa railings. Ang ina ay bumubulong ng pagpapaalala. Ang isang lalaking Pilipino sa tabi niya ay marahang umusog para magbigay ng karagdagang espasyo. Isang maliit na kilos na nagtulak sa akin na isulat ang salitang ligtas ng mas malaki pa. Bago bumalik sa aking tuluyan, sinubukan kong maglipat ng bayad para sa mga dokumento sa lokal na broker sa pamamagitan ng banking app. Ang transaksyon ay nakumpirma agad ng walang komplikadong bayarin. Ang lungsod na ito ay sumusuporta sa mga tamang desisyon sa pamamagitan ng infrastruktura, hindi ito hinahamon ng pagiging masalimuot. Isinara ko ang kwaderno na may summary para sa araw na iyon. Ang Maynila ay hindi mahusay dahil sa mga skyscraper o mga neon lights, kundi mahusay dahil alam nito kung paano gawing maayos ang takbo ng buhay ng may dangal. At kapag ang normal na buhay ay nakakapaglakad ng maayos, ang mga bagong pamilya ay magkakaroon ng sapat na lakas upang mangarap ng payapa at mahinahon. Isang Sabado ng gabi, pumasok ako sa isang maliit na community center sa BGC. Ang meeting room ay amoy mainit na tsaa at may mahinang tawanan. Isang sulat kamay na board ang nagsasabing Language Exchange, Filipino-Chinese, pagtulong sa mga bagsing tating. Lahat ay naghubad ng sapatos at maayos na inayos ang mga ito, isang tahimik na paalala na mamumuhay tayo ng may paggalang. Inilabas ko ang aking kwaderno bago tumigil ang aking tingin sa isang babaeng namimigay ng mga cream-colored na file. Ipinakilala niya ang kanyang sarili ng may kumpiyansa. Ako si Maria Santos, 10 buwan na akong nakatira sa Maynila. Sa file na ito,
may listahan ng mga kailangang gawin, mula sa pagpaparehistro ng tirahan, pagbabasa ng bill ng kuryente, schedule ng tren at ferry, hanggang sa mga pangunahing salitang Filipino na ginagamit sa mga ahensya ng gobyerno. Ngumiti siya ng bahagya nang sabihin niyang ang gabay na ito ay isinulat mula sa totoong karanasan at mga luha. Pagkatapos, sinabi niya ang isang pangungusap na nagpatahimik sa buong silid. Kapag tumira ka sa ibang bansa, ang unang salitang dapat nating matutunan ay salamat at paumanhin. Ang linyang iyon ay parang isang pundasyon para sa bagong tahanan ng maraming pamilya. Sa kabilang sulok, may isang lalaking nasa 50 ang edad na may hawak na sketch. Ako si Zhang Bachi, isang designer na nagtatrabaho malapit dito, aniya. Dahan-dahan niyang inilatag ang logo na ginawa niya para sa grupo, isang imahe ng isang kurbadong tulay sa ibabaw ng ilog Pasig na nag-uugnay sa mga karakter na Chino at wikang Filipino. Sa studio ko rito, ang mga mas bata ay maaaring makipagtalo sa akin kung sila ay may lohika. Ipinapakita ng mga tao ang kanilang mga ideya gamit ang ballpen, hindi gamit ang kanilang posisyon. Ang mga nakikinig ay ngumiti. Ang mga mata ng ilan ay lumiwanag na parang natanggalan ng isang tinik na matagal na nilang dala. Sa break time, nakipag-usap ako sa isang solo mom na Chino. Kakasimula niya lang ng part-time job sa isang physical therapy clinic. Ang kanyang anak na babae ay masigasig na nagsasanay sumulat ng "Salamat po." Ikinuwento ng ina na noong una, nangangatal siya tuwing kailangang tumawag gamit ang wikang Filipino sa eskwelahan. Ngunit sinabi ng guidance counselor sa kanya, "Huwag kang magmadali, magkasama nating lalakarin ang proseso." Ang linyang dahan-dahan lang ang nagbigay sa kanya ng unang mahimbing na tulog sa Maynila. Binigyan ko ng diin ang linyang ito. Ang isang mabuting lungsod ay hindi ka itutulak mula sa likod, kundi lalakad sa tabi mo. Sa kabilang mesa, may isang mag-asawang retirado mula sa Hangzhou. Nanirahan sila sa Cebu ng ilang panahon bago pumasok sa Maynila para mas mapadali ang kanilang regular na check-up. Gustong-gusto ng asawang babae ang mga parke. Sabi niya, kapag maganda ang panahon, magbibisikleta siya sa Ayala Triangle. Ang asawa naman ay ipinagmalaki ang isang maikling clip sa kanyang phone kung saan siya ay naglalaro ng sipa kasama ang mga estudyante sa stadium malapit sa universidad. Ang tawanan sa clip na iyon ay hindi nangangailangan ng interpreter. Nakita ko ang pagiging bata na nananatili pa rin at ang kalungkutan ay unti-unting nawawala. Nang bumalik ang diskusyon, inanyayahan ni Maria Santos ang lahat na magkwento tungkol sa mga mahihirap na karanasan at ang mga kamay na nag-abot ng tulong. Ang listahan ng mga mahihirap na bagay ay napakahaba. Mula sa paggawa ng appointment sa embassy, ang website na palaging naghahang, pagbubukas ng bank account, hanggang sa paghahanap ng dentista na tumatanggap ng mga dayuhang pasyente. Ngunit ang halos lahat ng kwento ay nagtatapos sa pangalan ng isang Pilipino. Ang empleyado sa kondo ang tumulong mag-fill up ng form. Ang opisyal sa barangay ay nagpaliwanag ng dahan-dahan. Ang kapitbahay ang naghatid para bumili ng SIM card. Hindi namin hinihingi ang shortcut, sabi ni Zhang Bachi ng marahan. Kailangan lang namin ng malinaw na signpost at isang kasama. Isang 10 taong gulang na batang lalaki ang tumayo. Sinabi niya na sa dati nilang tinitirahan, hindi siya kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita sa harap ng klase. Ngunit ang guro sa Filipino rito ay inutusan siyang mag-practice magsalita sa harap ng salamin araw-araw at sinabing, "Mahalaga ang boses mo." Ngayon, siya na ang MC para sa isang school activity. Nagpalakpakan ng lahat. Nakita ko ang salitang dangal sa mukha ng kanyang ina. Siya ay ngumiti habang umiiyak. Bago umuwi, lumapit sa akin si Maria Santos at nagbigay ng dagdag na dokumento. Ito ang mapa ng mga residential area sa paligid ng BGC at Makati. Minarkahan ko ang mga lugar na may fresh market, bukas hanggang gabi na botika, playground, at self-service laundry. Ginawa ko ito para sa mga bagong dating. Tinanggap ko ito at naramdaman ko na ang manipis na papel na ito ay mabigat sa responsibilidad ng isang buong komunidad. Idinagdag niya, hindi lang kami napunta rito para tumanggap. Kung nakatanggap kami ng kabutihan, dapat din namin itong suklian sa pamamagitan ng pagiging gabay para sa susunod na henerasyon. Lumabas ako sa balkonahe ng center. Ang ulan ay katatapos lang at ang hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at mga dahon. Ang tunog ng tren ay lumipas mula sa malayo. Tila ang buong lungsod ay nagsasabi sa bawat isa na ang paglilipat ng bahay ay hindi lang pagpapalit ng tulugan,
kundi pagpapalit ng paraan ng pagtingin sa ibang tao at pagtingin sa sarili. Ang Maynila ay ginawa ang araling ito ng paunti-unti gamit ang pinakamatandang kasangkapan ng Southeast Asia. Isang komunidad na alam kung paano mag-abot ng kamay bago pa man itanong ang iyong pangalan. Matapos ang gabi sa community center, binuksan ko ang aking kwaderno na may bagong pamagat, ang push factor, pull factor, at ang mga praktikal na pader. Noong Lunes ng umaga, dinala ko ang isang maliit na pamilya sa immigration para ayusin ang long-term stay. Ang opisyal ay malinaw na nagsalita ng Filipino, ngunit para sa isang bagong dating, ang wika ng batas ay parang alon na humahampas sa bato. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kamay ng inang Chino. Natatakot siyang magkamali ng salita. Isang batang opisyal ang bahagyang yumuko bago magsimulang magpaliwanag ng dahan-dahan at sabay na ibinigay ang isang form na may halimbawa sa Ingles. Dahan-dahan lang po ang pagsusulat, huwag po kayong magmadali. Ang isang pangungusap na iyon ay nakatulong sa amin na huminga ng normal. Itinala ko ang salitang dahan-dahan sa lugar na ito. Hindi ito nangangahulugan ng pagbagal, kundi ang pagbibigay sa ibang tao ng dangal upang maunawaan. Sa araw ding iyon, pumunta kami sa bangko para magtanong tungkol sa pagbubukas ng account. Ang listahan ng dokumento ay mas mahaba at detalyado kaysa sa aming inakala. Ang empleyado ay matiyagang nagtanong sa bawat item. Sinuri ang bawat dokumentong kalakip at kung minsan ay kailangan pa niyang tumawag sa supervisor para masiguro ang katumpakan. Gusto ko pong matapos ang lahat sa isang punta lang para hindi na po kayo maabala, sabi niya. Ngumiti ako sa pariralang hindi na po kayo maabala. Sa isang lungsod kung saan nirerespeto nila ang oras ng isa't isa, ang paghihintay ay nagkakaroon din ng kahulugan. Sa hapon, pumunta kami sa ospital para gumawa ng medical record. Ang anak na lalaki ay kailangan ng karagdagang bakuna. Ang nurse ay nagsalita ng dahan-dahan sa antas na maiintindihan ng ina at nagprint ng isang bilingual na paliwanag para iuwi. Ang gastos ay hindi kasing mura ng panaginip, ngunit malinaw gaya ng inaasahan. Iyon ang pull factor ng Maynila, isang sistemang idinisenyo para mapagkatiwalaan ng lahat. Kasabay nito, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang kliyente sa Tsina. Sa kabilang linya, sinabi niya na ang upa at tuition ng mga anak ay nagpapahirap sa kanya gabi-gabi. Iyon ang push factor na nagtulak sa kanya palabas ng kanyang lumang bahay, kung saan ang mga alalahanin ay naipon hanggang sa ang puso ay wala nang mapagpahingahan. Kinahapunan ng susunod na araw, pumunta ako sa inuupahang bahay ng isang mag-asawang kakalipat lang. Ang panimulang gastos ay nagpatahimik sa kanila. Buwang deposit, mga gamit sa bahay, kurtina, appliances. Naupo ako kasama nila at binuksan ang listahan ng gastos. Bawat linya ay nilagyan namin ng check ang kailangang mabili agad at ang maaaring mabili sa susunod upang mas makita nila ang sitwasyon. Ang unang buwan ay hindi isang bundok na hindi kayang lampasan. Iminungkahi ko sa kanila na magsimula muna sa mga gamit na second-hand mula sa mga community group sa lugar bago unti-unting bumili ng bago kapag mas stable na ang pananalapi. Tumango ang dalawa at ang kanilang boses ay naging mas magaan. Ang lungsod na may maraming pagpipilian ay tumutulong sa tao na ipagpatuloy ang pagpili ng pag-asa. Ang kaibahan na kailangang i-adjust ay ang ritmo ng buhay, ang paminsan-minsang pagiging relax ng Maynila. May mga oras na ang trabaho ay hindi eksakto sa bawat minuto, ang mga bagong dating ay maaaring mainis. Sinabi sa akin ni Maria Santos na ginagamit niya ang prinsipyo ng paggalang bilang gabay. Kung gusto nating maging on time sila, dapat ay maging on time din tayo at magbigay ng malinaw na abiso ng maaga. Kapag nirespeto natin sila, mas pahahalagahan nila tayo. Nakita ko itong totoo ng sumunod na araw nang tumawag ang isang furniture repair shop. Sir, darating po ako ng mas maaga ng kaunti ngayong araw, sir. Baka po kasi maghintay kayo. Ang kabutihan ay palaging umiikot sa isang bilog. Isang gabi, nag-video call ako sa isang inang nag-aalala sa sariling bayan. Ang hagulgol ng ina ay umalingaw-ngaw sa internet. Bakit kailangang lumayo ng ganoon? Ipinaliwanag ng anak na babae sa wikang Filipino na may halong Chino na rito, ang ina niya ay mas madalas ngumiti, mas mahimbing ang tulog, at hindi na natatakot sa mga grado. Hindi siya nananalo sa bawat argumento, ngunit nanalo siya sa kanyang sarili nang piliin niyang magpaliwanag ng may pagpapakumbaba. Ito ang emotional wall na walang blueprint, ngunit kailangang akyatin gamit ang malambot na puso. Para sa isang taong tulad ko, ang isa pang pader ay ang katapatan sa propesyon.
May mga mahihirap na bagay na kailangang sabihin ng direkta. Ang panimulang gastos ay mas mataas kaysa sa mga ad. Ang ilang uri ng visa ay kailangang planuhin ng matagal at ang mga dokumento ay dapat mas eksakto kaysa sa iniisip mo. Ngunit lahat ay may gabay mula sa komunidad na tumutulong para paikliin ang landas. Isinulat ko ng malinaw sa aking ulat, ang Maynila ay hindi nagbubura ng mga paghihirap, ngunit nagdidisenyo ito ng mga hagdan upang makaakyat ka sa bawat baitang nang hindi nawawala ang iyong dangal. Sa huling gabi ng linggong iyon, bumalik ako sa pampang ng Ilog Pasig. Ang hangin ay tinangay ang pagod mula sa aking balikat. Pinag-isipan ko ang mga push at pull factor na naglalaban-laban buong araw, ang mga paaralan para sa mga bata, kung saan sila ay pwedeng maging sila, ang health system, ang ligtas na trapiko, ang konektadong buhay, at pati na ang takot sa wika, batas, panimulang gastos, at ang mga buntong hininga dahil sa pangungulila sa bayan. Sa huli, ang aral ng lungsod na ito ay maaaring ibuod ng maikli. Ang isang mabuting lungsod ay hindi nangangako na ang lahat ay magiging madali, kundi nangangako na tatayo sa tabi mo kapag may hirap at ituturo sa iyo kung paano gamitin ang pagiging mahinahon bilang tulay patungo sa susunod na araw. Isang gabi, matapos maihatid ang isang pamilya para magpasa ng papeles, bumalik ako sa bakanting silid at nakatitig sa iisang pangungusap sa kwaderno. Paano ikukwento ang katotohanan ng hindi nagpapaligaw ng landas? Ang bigat ng tanong na iyon ay parang bato sa aking dibdib. Alam ko na ang aking trabaho ay hindi ang magdala ng tao sa isang magandang gusali, kundi dalhin sila sa isang buhay na matatag. Kung magpapasobra ako, masasayang ang kanilang oras at dangal. Kung magkukulang ako, isasara ko ang isang pintuan na dapat sana ay nakabukas para sa kanila. Kinabukasan ng umaga, tinawagan ko si Maria Santos at sinabing magsisimula ako ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, gagawin ko ito ng sistematiko. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop. Naglabas siya ng folder na kasing kapal ng textbook at inilapag sa mesa. Gumuhit ako ng diagram sa papel, isang roadmap para sa mga bagong dating, kabilang ang mga punto para sa tirahan, paaralan, ospital, bangko, insurance, visa at komunidad. Ang bawat punto ay may checklist ng mga dokumento, contact person, mga pangunahing salitang Filipino na kailangang matutunan at ang tamang oras para gawin ang mga ito. Iminungkahi ni Maria na magdagdag ng isang item. Paano humingi ng tulong ng may paggalang? Halimbawa, tumawag muna, maging maikli at malinaw, magpasalamat ng tapat at suklian sa pamamagitan ng pagtulong sa susunod na tao. Napagkasunduan naming gawing transparent ang bawat proseso. Hindi nangangako ng madali, ngunit nangangakong lalakad ng magkasama. Pagkalipas ng 2 linggo, ang aking maliit na opisina ay nagsimula sa isang inuupahang silid sa ikalawang palapag ng isang tahimik na eskinita sa BGC. Kahoy na mesa, malinis na upuan, bintana na nakaharap sa punong mangga sa likod ng bahay. Dinikitan ko ito ng sulat kamay na karatula. Mainit, patas, hindi nagpapaganda. Sa ilalim ng karatula, naroon ang mga folder ng 90-day roadmap sa Maynila kasama ang QR code para ma-download ang mga standard form. Inayos namin ang appointment. 2 beses sa isang linggo weekdays para sa papeles, Sabado para sa pagpapakilala sa komunidad, at Linggo para itour ang mga pamilya sa paligid ng lungsod gamit ang tren at ferry upang maramdaman nila ang tibok ng Maynila. Dumating si Jiang Bachi para tumulong sa maikling workshop tungkol sa kung paano maghanda ng portfolio para sa mga nasa creative industry. Dito, ang gawa ang pinahahalagahan, hindi ang posisyon, sabi niya. Ang mahinang tawanan ay nagpagaan sa atmosfera. Nakita ko ang maraming tao sa iba't ibang edad na nagsisimulang maniwala na ang pintuan ng karir ay hindi nagsasara ayon sa edad. Lumipas ang unang buwan, natulungan namin ang mga unang pamilya na maging stable. Nakahanap sila ng tirahan na abot kaya ang gastos malapit sa eskwelahan, malapit sa ospital na pinagkakatiwalaan nila. Sinimulan ni Maria Santos ang isang maliit na proyekto na tinawag na Ate, Kuya Mentorship na naguugnay sa mga bagong dating sa mga volunteer, Pilipino man o Chino na matagal na rito para tulungan sila sa mga unang mahihirap na proseso. Pagpapasa ng barangay clearance, pagbubukas ng bank account, pagset ng appointment sa doktor. Pagkatapos, ang bagong dating ay kailangang magbayad puri sa pamamagitan ng pagiging mentor sa susunod na tao. Nang magsimula ang siklong ito, ang buong lungsod ay tila naging malapit sa isang kahanga-hangang paraan.
May mga gabing kailangan ko pa ring harapin ang mga katotohanang hindi gaanong maganda. Kulang na dokumento, bigla ang pag-reschedule ng appointment, ilang gastos na mas mataas sa inaasahan. Ipinatawag ko ang bawat pamilya sa paligid ng kahoy na mesa at sinabi ng direkta ang nangyari, bakit, at paano natin ito sosolusyunan. Walang paninisi sa tadhana. Si Maria Santos ay magtitimpla ng mainit na tsaa at ilalagay sa harap ng lahat. Hindi namin pinili ang madali, pinili namin ang malinaw. Ang linyang iyon ang nagbigay ng espasyo para maibaba ang kanilang mga alalahanin. Sa unang quarter, nakalikom kami ng mga 150 katao sa grupo at nagsagawa ng monthly seminar. Inimbitahan ang mga abogado, financial expert at guidance counselor para magsalita gamit ang karaniwang wika. Mula sa simula, sinabi ko sa lahat na ang aking opisina ay hindi tumatanggap ng komisyon mula sa mga apartment na hindi namin personal na nasuri at hindi tumatanggap ng advertisement para sa mga eskwelahan o ospital na hindi pa namin nadadala ang kahit isang pamilya. Marami ang nagkatinginan at tumango. Alam kong ang tiwala ay hindi nililikha mula sa mga pangako kundi mula sa paulit-ulit na pagkilos. Nang maging 6 na buwan na, nakatulong na kami sa higit 30 pamilya na patatagin ang kanilang buhay sa Maynila nang nananatiling nakatayo sa katotohanan. Ang huling pamilya noong buwang iyon ay nagpadala ng mensahe kagabi. Ang anak ko ay nakangiti habang natutulog. Ang maikling pangungusap na iyon ay nagpatingkad sa sulat kamay na karatula sa opisina. Nakatayo ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang hangin sa gabi ay nagdala ng amoy ng bulaklak mula sa katabing bahay. Inisip ko ang gabing tinanong ko ang sarili kung paano ikwento ang katotohanan. Ang sagot ay nasa harap lang ng aking mga mata. Maging isang storyteller na nagtatrabaho gaya ng isang karpintero, sukatin ng tuwid, putulin ng sakto, kiskisin ng makinis, at ibigay ang obra sa pamamagitan ng buong puso. Mula ng araw na iyon, hindi ko na tinatawag ang aking sarili na taga-benta ng bahay, tinatawag ko ang aking sarili na gabay. Ang lungsod na ito ay hindi nangangako ng kaginhawaan, ngunit nangangako itong ituturo sa atin ang pagiging mahinahon bilang unang wika. At kapag naging eksperto na tayo sa wikang ito, ang lungsod ay magsisimula na ring tawagin tayong kapamilya at hindi na estranghero. Isang gabi sa Maynila, ang hangin mula sa ilog ay nagpapagalaw sa mga pahina ng aking kwaderno sa maliit na opisina. Ang kulay orange na ilaw mula sa lampara ay tumatama sa karatula. Mainit, patas, hindi nagpapaganda, bilang pag-uulit sa pangakong binitiwan namin mula sa unang araw. Tumingin ako sa labas ng bintana, nakita ang isang tren na dumaan sa katahimikan at naisip ang ngiti ng bata na natulog ng payapa. Ang maikling mensaheng iyon ay naging buod ng buong paglalakbay. Ang lungsod na ito ay hindi nagbibigay ng garantiya ng madaling buhay, kundi garantiya ng kabutihan ng dahilan kung bakit ang bawat paghihirap ay kayang lampasan ng paunti-unti. Ang nakalipas na 6 na buwan ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang bagong tahanan ay hindi lang itinayo ng semento. Ito ay itinayo gamit ang mga simpleng salita tulad ng magandang umaga po, salamat po, walang anuman, dahan-dahan lang po. Ang mga salitang ito ay mga brick na maayos na inayos gamit ang paggalang at ang semento ay ang pagbibigay bago tumanggap. Nakikita namin ang mga pamilyang Tsino na nagsisimula ng magsalita ng Filipino ng pautal-utal pero may lakas ng loob na humingi ng tulong ng may paggalang. Nakikita namin ang mga Pilipino na nag-aabot ng tulong nang walang inaasahang kapalit. Kapag ang siklong ito ay umikot, ang lungsod ay nagbago mula sa isang background patungo sa isang tahanan. Para sa isang taong tulad ni Lee Jianhao, ang huling aral ay may 2 bagay. Una, ang katapatan ay hindi isang estratehiya, kundi kompas ng propesyon. Ikalawa, ang paglilipat ng tirahan ay isang pagsasanay para sa puso upang matutong maging mahinahon sa sarili at sa iba. Ang isang mabuting lungsod ay hindi nagbubura ng pagod, kundi tumatabi sa atin kapag tayo ay pagod at nagtuturo sa atin kung paano paikutin ang kabutihan sa isang bilog. Kung naghahanap ka ng lugar para magsimulang muli, ang Maynila ay hindi palaging mas mura, ngunit ito ay mas mainit. Sapat na init para ang isang bata ay makapagtatawanan, para ang mga magulang ay makahinga ng malalim, at para ang mga nakatatanda ay magkaroon ng dahilan para gumising tuwing umaga ng may ngiti. Nais kitang imbitahan na lumakad kasama namin sa landas na ito. Iikwento namin ang unang 90
araw na paglalakbay ng detalyado, magbabahagi ng listahan ng mga dokumento, impormasyon sa paaralan, ospital, residential area, at kung paano humingi ng tulong ng may paggalang upang makagawa ka ng desisyon batay sa matatag na pundasyon ng puso at impormasyon. Kung ang kwentong ito ay may halaga sa iyo, i-follow ang aming channel at mag-subscribe na ngayon. Ilalabas namin ang susunod na bahagi kabilang ang mga totoong kwento mula sa buhay at mga gabay na may maikling hakbang na magagawa mo agad upang ang salitang tahanan ay hindi na maging isang malayong panaginip kundi isang pintuan na ikaw mismo ang magbubukas.